Na. Ay na. Test the Lord, mic test. Good morning, may buntag sa tanan. Praise the Lord for this beautiful sunny day, and it is the last Sunday of March. Next month, we will be celebrating the Holy Week. Kay mo na one of the important events in the Christian calendar worldwide na nagustuhan sa kalibutan, celebrates the Holy Week. That is the time nga si Jesus, he was arrested, and then the trial siya kay Pontius Pilate. He was beaten, gipulata, gidatigo, he died, and he rose again victorious. So that's the death and the resurrection of Jesus Christ. Amen ba? So ang mag-share sa message siya ng Sunday kay si Pastor Lee, and karon ang mag-share sa tuwa sa message kay si Pastor Dave. Last week ako, man karon si Brother Dave ang mag-share sa message sa tuwa. So I welcome everyone sa to worship service. Napo na akong igsuon si Daniel, yung wife si Malu, along with baby Jacob. Daniel, Miles, and baby Jacob. Nagadago gini sila pero dugay-dugay na po sila po yung sa Zamboanga. Ito na sila sa depot sa Petron sa Zamboanga. So again, we welcome you. Nabay, I think, tama, wala man siguro tayong visitor, no? So we praise the Lord sa presensya sa Matagusa. So, kamusta ba yung simana? Naka-experience ba mo sa kamaayo sa Ginoo? Yes. Amen ba? Dapat tayo opportunity to pray for someone. Base na itong ginaampo na itong paugalingon. Natag-ampo sa uban. Importante ba yan Si Jesus, He prayed for His disciples. Iampo siya sa mga tao, mabutuo pa sa iyaha. Ang assurance sa Bible is even before we say something, ang Ginoo nakabalo na sa itong need. Nakabalo na sa itong mga panginaglanon. Amen? So, dapat tayong time na mo-serve sa uban. Sa mga bata din sa youth, nakapanghugas pa mo ang plato this week? Nakapanghugas ba mo ang plato? Or nanilhig? Nakapanilhig ba mo sa inyong balay this week? Nadaw. Wow! Si Baby Jacob. So, important na, kung naman tayo mga concerns, karon ato lang i-entrust sa Ginoo. So, gina-invite na ko ang tanan to stand. Manindog ta. Tama na nag-celebrate ng birthday o wedding anniversary? Wala ba, no? Sige, manindog ta. Let us stand. So, as we prepare, let us examine our hearts. Let us listen to what God has to say sa isulti sa tuwa sa Diyos. Noon niya, kung natin mga kagulanan at isangat sa Ginoo, let us prepare our hearts and minds as we worship the Lord our God. Atong basahon, atong tubag-tubag, but before that, sound sa nato. Sa Deuteronomy chapter 6, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Write them as symbols on your hands, and write them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Pag-amputan, let us pray. Lord Jesus, salamat Lord sa pagtapok sa imong katawhan diri sa church, to worship you and to honor you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your Holy Spirit that is with us. At salamat, O Diyos, for reminding us na the Word of God should be in our hearts and it should be in our minds. Nagampo mi, Lord, nga
ang imong pulong among basahon, pero di lang magpabilin sa mong una-una, pero ma-apply na mo, Lord, sa mong kinabuhi. Lord, kung naamay time nga muhi mo may importante nga desisyon or any decision, remind us, Lord, kung unsay gitudlo sa imong word para mabuhat na mo, Lord, ang tama nga desisyon. Lord, pasaylo kami sa mga sala nga mong nabuhat sa imuha o sa mga isig katao. Forgive us, O Lord, from our sins. Salamat, Lord, sa imong provision, sa imong blessing, sa maayong panglawas, O Diyos. Pag mag-ampo mi, imong ning ginaayo sa mga balatian. We thank you, Lord Jesus. Lord, salamat po sa imong protection, sa among pag-drive, sa among paglakaw, sa among pagtulog, Lord, sa gabi. Ang among mga balay nga mabiyaan, imong ginaprotektahan, O Diyos. Sa mga bata nga eskwela, salamat sa imong protection. Sa wisdom, imong ginahatag sa ilang pagtulog. Lord, salamat po sa bagong pusong nga imong ginahatag kada buntag pag among sa among pagbata. And Lord, salamat sa kanunay nimo nga presensya nga nag-ubad kami. Kini among ginampo, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's worship the Lord. Blessed ba ang tanan? Yan ata dire? Amen. Let's worship the Lord. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless You, Lord. Jesus, we bless Your name, Lord God. Jesus, Lord, we worship You, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul sings.
1,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Thank you, Lord Jesus. We worship You, Lord God. We worship Your holy name. Salamat, Lord God. Yes, Lord, we will sing like never Oh before. my soul, I worship Your holy name. Jesus, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Thank you, Lord. Lord, thank you, Jesus, Lord. We continue to worship You, Lord God. Lord, we believe, Lord God, that You are with us today, Lord God. You hear our prayers, our worship to You, Lord God. Salamat, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore You, hope of a life spent with You. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all things, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly You came Yes, Lord. to the earth, You Thank you, Jesus. all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I
padayon ta sa pag-worship sa atong Ginoo, pinaagi sa paghatag ani nga time to pray to Him, unsay atong mga victory, kadaugan, atong pasalamatan. Doon na tayo mga ginaampo pa, nawa pag itubag sa Ginoo, atong ipadayon o pray sa iya. Kanya, doon na tayo mga kagulanan ato kong i-commit sa atong Ginoo. Si Jesus nagaingon, duwa kong tulong nga nagtapok sa akong ngalan, anaa ako sa taliwalan. So let us put ourselves in the presence of our Lord Jesus. Let us come to Him in prayer. Magampo ka. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama sa gituman kini didto sa langit. Lord, nadungog nimo ang mga pamalandong o mga pag-ampo sa imong mga katawhan nga anaa dinhi karon. Ikaw lang, Lord, ang nakakita sa ilang kasing-kasing o muna-muna. Kami, Lord, nagaampo kanimo kay ikaw man ang among Ginoo o wala na ilain pa. Lord, hinaut-unta na imong tubagon ang pag-ampo sa imong mga tao ug ihatag nimo ang ilang mga gina-desire sa ilang kinabuhi. Iandam sila, Lord, ang ilang kasing-kasing aron sa pagdawat sa imong mga panalangin nga gisaad nimo sa tanan nga imong mga magtutok. We pray, Lord, that you continue to bless your people. Tanan kami, Lord, doon namang mga problema, mga pagsulay, among ginaampo, Lord, ang among mga membro nga naa dinhi.
ilang relasyon, Lord. Kung naa sila'y pagsulay sa ilang relasyon, tabangi sila in the name of Jesus. Ang imong kabubuton, Lord, na ang pamilya magkahiusa, mag-uban o dili magbulag. Kay aron ang mga bata, Lord, matudluan ug mudako nga dunay kahadlok kanimo. Aron ang mga anak namo, Lord, dunay mga blessings sa ilang kinabuhi. Dili problema kung dili kalipay o kadaugan. Mao ni among gina-pray, Lord, na hinaot unta nga matudluan mo kami unsaon pag-achieve ani nga prayers. Unsaon na mo, unsay among himuon, Lord. Tabangi ang imong katawhan. We pray katong mga naay mga financial trouble, tabangi sila, Lord. Isaan ka man nga ang tanan nga nituo og bisalig sa imo, sa dihang manawag sila kanimo, imo sila tubagon ug tabangan. Mao na ang imong gisaad, Lord, sa imong pulong gikan sa karaan nga sugo hangtod sa bagong kasabutan. Ikaw, Lord, ug ang imong presensya magauban sa imong katawan aron imo silang tabangan ug imo silang pangalaningan. Lord, as we worship you today, among ginapray nga ang Holy Spirit magauban ka na. Lagdagi ang among huna-huna ug abrihi among kasing-kasing nga among masabtan ang mensahe. Lord, we cast out kanang mga disturbances in the name of Jesus. Surround us with your angels today as we worship you. Aron, Lord, kami makapokus sa among pagsimba o pagdayeg kanimo. Among ginapadayon og ampo ang among former president. Siya, Lord, si natigulang na nga naa karon dito sa ICC. We pray that you give him strength, protect him, O Lord. And then let your will be done on his life. Amo kong ginaampo, Lord, nga duna untay kalinaw sa among nasod. Ayaw pasagdi, Lord, nga ang among nasod madumala sa mga tao nga wala mahiuyon sa imong kabubuton. We pray, Lord, that you intervene in the name of Jesus. Kay ingon mo ka na dili nimo pasagdan bisag na alay na pulong katao. Anyet o God, diri sa Pilipinas, daghan kaayo ang magtutuo sa imong ngalan. Nagatuo o nagasalig kanino. Lord, among ginapray. Protect our country. Give us good leaders. Guide us, O God, kay hapit na po ng eleksyon, tabangi kami na mupili sa tao na imong gusto ibutang aron mahimo namo Pangulo mo'y magdumala sa Pilipinas. Amo pong ginapray, Lord, ang mga Kristohanon all over the world. Dunay kagubot, dunay kalisod, tabangi sila. Kung dunay billions population ang katawhan, doon na po kay billions na angels diri sa Pilipinas. Kay imo mang proteksyonan ang imong mga magtutuo pinaagi sa paghatag og anghel kanila. So we continue to look up to you, Lord. Kami ampo kanimo. Salamat, Lord, sa imong kaayo sa presensya. Allow us to feel the joy of the Holy Spirit karon mabuntag. Katong naay mga prayers for business, prayers for income, Lord, in the name of Jesus. Reach out to them and bless them. Ang among mga young people, ang mga batanon, we pray that you give them strength, wisdom also, as they go through their studies. Utang sa ilang una-una, Lord, na ilag yun mong manon ang pagtuon, kaya sila mahimo kong hayahay sa kinabuhi. Dunay blessing, dunay success. Salamat, Lord, sa mga
prinsipyo nga among matag-ulan nga kinahanglan kami mo trabaho kay unsa ang among gitanong mo upoy among malin. Tabangin kami tanan Lord nga tanong og maayo diha sa imong naman. Bless your people today and give them wisdom. We pray for Brother Dave who will share to us the gospel, the message. Bless him and speak through him today. Salamat Lord sa imong kaayo, sa protection nila Daniel o Miles o Jacob and Anhidere to visit us. Thank you for everything. We commit everything to you Lord today. In Jesus' name. Amen. Amen. May butang, likod ta. Buntag sa tanan. Hello? Okay na? Say good morning sa atong tanan. I am thankful to the Lord na itagaan ko aning higayon na po na ma-share na ko sa inyo ang iyang word. So ako ang prayer this morning is that the Lord will, iyang ingon sa inyo ha, ang iyang mensahe. Dilit kay mga mga idea na ko, but I pray na it is the Lord who will speak to you this morning. Sige. So, sa kinabuhi sa tao, natoy kanang sikat siya nga saying, na daw duha ka importante nga panghitabo sa kinabuhi sa usa ka tao. Tsaka, siyempre, number 1, unang panahon nga natawo ta, di ba? Agree mo? Nga importante na natawo ta? Di ba? Kaya kung wala na tao, wala na dire. Di ba? Ang ikaduha daw, kaya ang panahon nga nahibaw-an nimo ang imong purpose. Ngano ka natawo? Kabalo ba mo unsa inyong purpose? Iluman. Kabalo mo? Siguro makapangutan na to at some point sa itong kinabuhi. Siguro ka ng panahon nga magtanga ka or na problema na hitabo sa imo. Lord, ganun, nahitabo mo ni sa kuha. Masa may purpose sa akong kinabuhi. Okay? Kaya, ang uban mang God, ang ilang kinabuhi, nagkinabuhi sila nga puro suffering ilang na-experience. Na uban, abundance, no? Nadato sila, na uban, kalipay, na uban, wala gyud. Pagtao nila, namatay diretso. So, okay lang ka ba? Kasi mag-purpose mo. Pero, karong adlaw, ato na siyang hisgutan. Okay? So, ang title sa ako ang sermon kay The Great Commission. Dili ni ko kanang tawag na networking commission. Istorya naman si Brother Dave. Commission. Paano ato i-discover kung sa meaning sa commission. Kay mo ni ang purpose na gihatag, isa ni sa purpose na gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. So for the past tulo na mi ka session nag-meet sa young people. So nagsugod na youth sorry. Nagsugod na ang atong youth discipleship. So for 3 Fridays nag-meet nami. Unya sa among discipleship naghisgot mi about unsay purpose sa kinabuhi. Paunsa sila unsa ilahang katong great command ni God to love the Lord your God and also unsa tong great commission. So dili ko gusto nga ang ato lang mga young people ang mag-agi kaning training about discipleship. Pero gusto na ko nga sabay so last Saturday ay gahapon naguna-una ko nga
lahi akong iwali sa inyo ha, pero nag-ingon si Lord na maghisgot ta about po sa Great Commission para sabay ta ba? Kabalo mo unsay ginahisgot namo sa sa youth discipleship. And I also encourage ang mga ubang youth na wala ka attend. Encourage, wala man ko na magos, pero I encourage you to join, no, kay important na you would know ang inyong purpose sa inyong kinabuhi. Okay? So, mao ni ang Great Commission. Ato siyang basahon. Sige, basahon na to una sa English, kunya basahon na to sa Bisaya. Makita kini sa Mateo 28, no? Matthew 28, 19 to 20. Sige, basahon na to sa English, 1, 2, 3, and go. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sige, atong basahon sa Bisaya. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, Muang ako ang lingkunatan ng katawan sa buong kalikutan. Niyagi sila sa halang sa halang sa anak sa tuloy sila pagkuhan sa kanilang ako bukan pininduli ako balik sa kanilang kalibutan. Okay. So, mo ni ang Great Commission. So, nangutan na mo, unsa man ang commission, no? Ang commission, usa na siya ka mandate or mandato ba? Later ako i-explain no, sa meaning sa mandate. So, basically, mo ning Great Commission, no? Ingon diri nga, go and make disciples. Kita ni tanan ha? Kita ni tanan. And, sa daw? All nations, no? Sa tibuok nasod. Baptizing, i-baptize sila in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Unya, tudluan, to obey everything na gikuman ni Jesus. Ana siya, and surely, muna yung promise ha, sa tanan mo tumanani, ingon ang promise sa Ginoo, surely I am with you. Mag-uban kaninyo ang Ginoo kanunay, hangtod sa katapusan. Okay, so, natay tulo ka pangutana nga tubagon na to no, sa karong buntaga. So, mo ni, bago na to hisgutan, sad lang siya no kay dili tanan Christians nagahimo og disciple. Okay? Most sa Christians, mo attend lang sa church. Nya, muli na no. Mao lang. Wala sila ning tuman ani nga mandate sa Ginoo. Ingon ni Jesus no sa Matthew 9:37, ang harvest daw daghan, pero ang workers gamay lang. Meaning, daghan kayong tao nga wala pa kaila sa Ginoo ba? Pero ang naga-share, ang nagatuman sa Great Commission, ang naga-evangelize, gamay ra, no? Magmobyo na ang reality. So karon, morning tulo ka pangutana nga atong tubagon. Why? Ngano man ka mo participate aning Great Commission? Or sa Bisaya pa, ngano, kinsa o asa ka magsugod. So, whom, kinsa imong istoryahan, whom should I tell? How do I start? Sa Bisaya pa, ngano ka mutuman niini, kinsa akong ingnan, o asa ka magsugod para mahimo nimo ning kaning Great Commission kaning. Okay, ready na mo? Amen, no? Sige, atong tubagon ng mga pangutanahan. So, again, ang Great Commission, you go and make disciples of all nations, i-baptize sila in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, tudluan sila sa tanan gikuman sa Ginoo, ug ang promise ni God, mag-uban siya kaninyo hantod sa kahanturan. Okay. So, ni siya. So, ang unang question, ngano man mo mag-participate, no? Ngano mo ako na lang na gano'n. So, ngano mo mag-participate aning Great Commission? Unang-una, muningon ako, it is a mandate. Kung sa man ang mandate,
No? Pangutan. Usa ng Monday. So according sa dictionary, akong research, no, usa na siya ka-official na order to do something. So kung sa military pa, na sila order, gikan silang commander, ilan ang buhaton. So mo ni ang order ni God sa atua. No? So kung atong pasimplihon, it is a command. So command siya ni Jesus sa tanan niyang tinunan, mga believers, no? Ang ingon dito sa Great Commission, number 1, na ako'y tulo ka words na i-highlight para atong i-reflect, no? So number 1, kaning word na, ingon dito, di ba? Go. Sa Bisaya, ang Bisaya anak kay sa inyong panglakaw, no? Panglakaw, no? Pagpanglakaw. Asa man mo karon, no? Asa mo gibutang sa Ginoo. Mo na ipasabot ana. Asa man ang walk sa inyong kinabuhi, no? Ako sa field sa child development. Ang uban ay engineer, na uban sa advertising, na uban sa nagaluto, na uban sa tua, nasa transport, na uban masingon sa unsa lang, no? Mga sideline ginahimo. So, go daw. Himuon na to, no? So, mo ni ang battle plan ni Jesus. Mo ni ang command. Mo ni strategy, no? Ingon ni Jesus, ingnon nato, big, go. Go. Sige, what to ta. So, ang pasamata na, akong emphasize, wherever you are, kung asa man mo karon i-plaster sa Ginoo, diha mo magsugod. Okay? Diha mo magsugod o himo o disciples, no? Kay naaman mo diha, syempre, kinsa matong tao na sa inyong palibot, ilhon ninyo sila. Sa mga estudyante, inyo ng mga classmates, no? Sa mga nanarbaho, inyo ng mga workmates. Atong mga silingan, no? Atong mga amigo. So, asa man ta, muna sila itong share. Unya, ato sinastoryaho, no? Ilhon nato sila para makabuild ta og relasyon, no? Diha sa ilaha. And then, ingon pa din again, no? Ang keyword is, usahan na ito usab? Go, no? Go ta. No, dili ta magbulat, no? Dili na magbulat. Kaya mo na ang command ni God, no? So, go. Second word na gusto na ko i-emphasize is kanino. Ingon dito sa Great Commission, go to all nations. So, muna, gusto na ko ingon sa inyo nga, go to everybody. Dili lang some, no? Dili lang mamili ka. Ingon si Jesus, basahan natin ng nakapula, all, no? All nations. So, everybody, no? Pero instead, no, nagapili tag tao na gusto nato sharean, no? Anong nagapili man ta, no? Kaya siguro maka-encounter tag-ani, no? Siguro mauna-unaan mo tato imong silingan na ay intimidating man siya. Kana ganing mataha kasaya ha. Kay kuya maka siya kuan. Hiyo kay manurya, bright, mahadlok ka mo storya siya, mahadlok ka mo share, no? Kunya na po uban, mo ana kasi muna bugoy man siya, bully. Tawaan ra ko ani. So dili na ka mo share siya, namili na ka, no? Na po uban, mo ana ka nga I don't want to share sa yaha kay deserve niya ang miserable na kinabuhi. Gaba niya, di ko mo share niya, naglagot ko. Nabatay mga anak, sometimes, no? Uban po, wala sila, mo share ko ani kay guwapa, lahi na ang motivation. No, mga young people, mo, duol ko siya kay ganahan ko siya, crush na ko siya. So, dili, no? So, this person, wala po ka, kani siya, bright ni. So, kung mo share ko siya sa gospel, makasabot dayon. So, siya lang akong sharean, no? So, napuyuban, maingon nga, kani nga tao, no? Buutan. So, siya lang akong sharean, kay buutan man, dili ko atong bugoy na akong silingan or kauban sa trabaho. Dili ko ma-share siya. Again, ang ingon ni Jesus, unsa daw? Usahan na to? All, no? Tanan. Dili ta mamili. Muna, everybody, again, no? Instead, we choose people, no? So, atong basahon ng red, don't just choose some, go to everybody, no? Tanan. So atong i-discover nganong ano man. Na example si Jesus diri sa
Mark 4, no? I think na-share na ni Pastor Lee nga passage. So, na isa ka storya sa usa ka farmer, no? So, one farmer went outside to sow seeds. Nagtanong siya o, ano ba? Wala ka balo sa niya klase nga tanong, pero kuhan siya seeds, no? Sabwag siya, no? Labay siya glison. So, he is a farmer, no? So, since farmer man siya, he knows which soil is good and which soil is bad. Di ba? Masing kita siguro, masing dili ta farmer, kabalo ta asa ta mo tanom. Di ba? Nabay mo tanom sa inyo ha diri sa simento? Asa man daw ta mananom kung natay seed, asa? Sa yuta, di ba? Pero kani nga farmer, weird siya nga farmer, kaya na siya gihimo. So, ingon diri, but this farmer is very strange, no? He throws the seed everywhere. Isabwag niya masing asa. Sabwag niya diri sa simento, sabwag niya sa yuta, sabwag sa tunok, sabwag sa bato, no? So, some soil daw is hard. Na uban na labay dito sa gahi, no nga. May yuta. Some soil kay puno og bato. Kaya ang some soil puro weeds, no? Kaya, however, some of the land is good. May maayong ayuta dito. And God multiplies the fruit 30, 60, and 100 times dito sa yuta nga maayo. Okay? So, ubang soil na ato dito sa katong batuhon, na itunok, kaya na katong mga weeds, mga sagbot. Pero, mo no, ang lesson dili, unsa daw? Saan na to? He throws the seed everywhere. So, mo itong ingon ako sa inyo nga, kung mag-share ta about God, dili ta mamili og tao, no? Hindi na to mamili. Kung kinsay gipadala sa Ginoo sa inyo ha, sige na mag-storya na, adlaw, dili gid mo sharean, mo na siya, ipadala ko na sa Ginoo sa imo ha. No? So, dili ta mamili. Sabwag lang, sabwag. So, dili na to una-unaon nga, dili niya i-receive ang word ni God. Ayun na una-una, ang trabaho nato kay mag-share, no? Share na. Pasagdi asa mulanding, no? Mulanding ba na sa gahi nga kasing-kasing? Mulanding ba na sa kasing-kasing, no? Bato, or dito sa naay kasagputan, no? So, or mulanding ba na dito sa good? Ayaw mo pamili, okay? So again, sowing the seed is our responsibility, no? And only the Holy Spirit can make the seeds grow. Dili kita. Ato ang responsibilidad, share lang, no? Ang Holy Spirit ang magpag-grow, ana. Dili kita. So Spirit can, make the seeds grow. So, preach to anybody when you have the opportunity. No? Una na opportunity, siya sige balik-balik sa mga adlaw-adlaw. Diba? Opportunity na siya. So, karon, right now, no, the soil may not be good, no, nakakaila, but one day, God can change the soil, iyang heart. Dili na to na trabaho, no? So, we need to know na we can't miss any chance, no? So, again, ang word kay, saan na to? Everybody, no? Dili tama, mili. And everybody, not just some. So, ingon dili nga ni Jesus nga maghimo taog disciples. Unsa daw? Not church members, no? Kaya ang kadalasan na hitabo, membro lang sa simbahan, bato sa church, lingkod, maminaw, uli na. Pero again, muning command ni God saya. So, what did Jesus invite His followers to become? According dito sa Great Commission. Mahimo silang disciples, not just simply church members or church goers. Okay? Kanimang God, ako explain later nganong importante nga mutuman tani, no, kaning mandate ni Jesus sa tuwa. Later na siya promise. So, para sa inyo ha, unsa man ang disciple? So,
a disciple, ingon dire, basahan na to tanan, 1, 2, 3, go. A disciple must, teacher teaches him, and he must obey and teach other people. So, ang usa ka disipulo, na siya'y nagatudlo sa iya ha. So, i-learn niya tanan, o niya iyang ipong itudlo sa uban, iyang disciple, no? So again, magpabilin ba ta na church members lang? Dili, no? Kay lahi ang command ni Jesus. So, ingon diri, being a church member isn't what Jesus had in mind. So, dili na mao ang gusto ni Jesus para sa tuwa. Every person has to become His disciple. Okay? Kung disciple ka ni Jesus, you would also share. I-share po mo siya sa ubang tao, no? Ingon si Jesus, what I teach you, you need to teach them and let them obey. Munang summary, no? So, akong pangutana sa inyo, ha? How many are we to obey? Pila ka buok ang atong i-obey sa command ni God? Sa ingon dito sa Great Commission, and teach them to obey everything. Meaning, all, no? Tanan. So, kauban dira ang Great Commission. So, ato siyang tumanon. Kaya ang ingon ni Jesus, tumanon nato yung command, all daw. So, apil dira kaning Great Commission, no? So, na-promise si God, no? Kung sa iyang promise sa tanan mutuman aning Great Commission, ingon dito sa verse, basahon na to iyang promise. I will be with you to the end of the world. Sige, para mas masabtan ako siya, no? Inyong gunitin inyong kamot o gani. Ano inyong kamot? Ano? Di ba na siya'y bangag dire? Gamay? Kita ninyo? Dikit sa inyong naong. Makita ko ninyo, dili. Sige daw, ato daw i-sample ko, makita dyan ko ninyo. Dili ni prank ha, tinood ni. Sige daw, tabon sa inyong naong. Sige, pila man eh. Ha? Nari yung tulong. Basa, pila man eh. 4. Okay, at least nakita mo. So, mura na siya, ano sa may game mo na mo? Actually, ang Great Commission, mura na siya, mura morning promise ni God, no? Okay. Try ninyo ang inyong kamot, ilayo. Nga, tanaw mo sa buslot. Maklaro pa ba ninyo? Dili na. Dili na, di ba? So, ano na siya? Ang kani, the closer, no? The closer you obey sa Great Commission, makita nimo ang promise ni God. Makita nimo ang iyang promise mo. Ano yun? Ma-experience nimo ang sa daw? Iyang presensya. Okay? Ang presence ni God. Muna ang promise ni God na pag imo ning tumanon, pag duol ka sa pagtumanan, makita nimo iyang promise nga kauban kaniya. Pero pag dili ka mo tumanan layo imong pagtuman, asa ang presence ni God? Layo po, no, dili po kayo nimo ma-experience kaning presence ni God. Mukaingon jud ko, no? Katong, kung makumpara na ko itong time nga wala ko ga-share about Jesus sa ubang tao, o katong time nga nag-share ko kay Jesus sa ubang tao, yaning tuo siya ning lahi ragyod ang kalipay. Kaingon sa Bible, sa kada tao nga madala nimo sa iyang kingdom, ang langit nagpista, no? Nay kalipay sa langit. Mo na siya kung muobey ka ani, ma-experience yun mo ang tinuod na kalipay. Like, basta, hindi ako siya ma-explain. Pero lahi yun siya. Di ba, Pastor Sam, agree ka? Di ba, Pastor Lim, lahi yun siya, no? So, morning promise ni God. Okay? So, ayan na. So, kanino, if we want God's promise, we need to obey the Great Commission. So, kung pangutana sa inyo, gusto ba ninyo ang promise ni God na mag-uban siya sa inyo hantod sa hantod? Amen, no? So, atong i-obey, no?
Basi nagwala mo, tulbaan na, mag-share na. Gilang, ay mong kabalaka, wala mo na kalit ani. Hinay-hinay, no? Kunya ako i-explain, no? Diba atong question ganiya, why? Ngano mo participate? Whom? Kinsa inyong ingnon o paunsa ninyong pagsugod, no? How do I start? Ato nang tubagon niya. So, again, no, a disciple daw, hears, mo-obey, and passes on. Yang ipasa sa uban. Kung unsay nadungog niya sa iyahang master. And a disciple should be a discipler of others. Again, ang keyword, dun sa daw? Just church members. Agree mo? Amen. Okay, so karon, ako mong pangutanon, kung sa may nag-speak sa inyo ha, karong buntagan no? Go, everybody, or make disciples, not just church members. No? So, kamo rin makatubag dra. Kung sa'yo nag-impress sa inyo ha karon. So, proceed ta sa next, no? So, karon, ang sa itong sunod pangutana, whom should I share? Kinsa inyong sharean about Jesus, no? So, bisaya pa, kinsa akong ingnan? So, muning realidad, no? Many church Christians do not witness, meaning sa witness, wala sila ga-share because they do not know whom to talk to. Wala sila kabalong kakinsa nila i-share, no? Agree ba mo? No? Dagan sa tuad nila, wala ta kabalo asa ta magsugod kay wala ta kabalo kinsa itong ingnan. So, una ko suggestion para dili mo mag-listen. Mag-start mo sa inyong basahan na to, be? Start with your oikos. Unsa man ang oikos? No? Ang oikos, usa na siya ka Greek word. Meaning, household or family. So, magsugod ta sa atong household or family, no? Ang oikos, wala lang po na siya nag-refer sa wala kay pamilya, no? It could also be your kinsa daw? Circle of family, friends, neighbors, co-workers, classmates, no? So sila, dira ta magsugod. Anong wadto pa man kag North Korea, no? Mamatay ta dito. Dirita, doon. Ana. Tapos wala pag dito magod sa ubang nasod, pag mag-share ka about Jesus nito, dako yung chance nga, anong wadto pa man ta dito, no? Mag-start ta sa atong, asa daw? Oikos. Okay? So, nako'y pangutana sa inyo ha. Kinsa man ang inyong oikos? No? So, syempre, inyo yun ang family. Pero kung wala kay family, wala kay bata, no, i-disciple, it could be your friends. Imong silingan, muna sila imong oikos. Okay? So kami, ang church manggod, usually, ang kadaghanan sa simbahan, ginakuha nila ang responsibility sa ginikanan sa pag-disciple sa ilang mga anak. Okay? Ginabilin lang sa simbahan, no? Murag baggage counter ilang anak. Ay, gibilin sa baggage counter ilang anak, no? Gibilin dito sa Sunday school. Yan ay uban maglakaw, balikan rapod pagkahuman. Pero unsay kuman ni God nga atong basahon man niya. So karon, paunsa ninyo mag-start, no? Diri mo mag-start. Katong gibasa nato ganiya. Basahon na to ang Deuteronomy 6:5 to 7. Okay, basahon muna nato sa English. 1, 2, 3, and go. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with All your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. talk about them Sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Atong basahon sa Bisaya ha. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing. Kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalinting kining mga balahon
nga gihatag ko kanimo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan, hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung mapanaw kamo sa dayon na inyong katulog o pagmata ninyo sa buntag. Okay? So, ayaw na mo ganito sa layo. Start with your family. Na mag-way mistake sa uban, no, kanang mga ministers, no, sa pastor. Dito sila ga-disciple sa mga membro sa simbahan. Pero ang nahitabo, wala nila na-disciple ilang pamilya. No? So, among hope, no, na we will not make that mistake. Start with your family. So, akong encourage, no, sa mga parents nga natin, mga parents, dili na mo ni, though nagkuman si God, no, sayang tanan tinunan nga go and make disciples. Pero ang purpose yun ni Lord is for parents, kamo inyong role is to disciple your children. Lisod man good, no, dili sa church, no, magtudlo may mga kids dito, mag-gather may mga youth diri every Friday. We teach them about life, paunsa sila mahimong successful, how they can love God, no, in isa ilang kinabuhi. Pero when they go back to their homes, manguli sila sa inyong mga panimalay, lahi na po nila makita. So mag-cause na siya, ma-confuse sila ba, malibog sila. Sa simbahan, nagtudlo si teacher to be kind, no, to be gentle. Nagtudlo si teacher na mahimong may respectful, no, dili magstorya bastos. Pero pag abot sa balay, na dito na nakadungog tanan pamalikas. Pag abot sa balay, away ang parents, gisiko, na physical violence, na verbal abuse, no? So, ang bata, magtubo siya nga na-confuse. God, isa simbahan, pero pag ulit na mo sa balay, nganong animan? Again, dili na mo ni responsibility, no? Responsibility ninyo ni. Command ni God, no? Ang nahitabo magudani, gigather sa Ginoo ang Israelita. Gipabasa ang command sa ilaha. Ug mao ni ang command. Unsa daw ang command? To love God with all your heart, soul, mind, and strength. Sa ginikanan, ingon dito nga, kaning mga commands na ni, kay dapat nasa inyong heart, no? Manaingon sa Bisaya. Verse 7. Atong basahan ng verse 7, kitang tanan sa Bisaya, itudlo kini kanunay. Kanunay. Always. Ano sa daw sa inyong mga kabataan, sa inyong children? Hisguti kini kung anaa mo sa inyong balay. Nagahisgot ba mo about God when you go back to your homes? No? Pwede, dali lang man na. Wala lang mo, na-remember na ko itong i-share sa inyo. Story ni, no? Ni, kinsa ba to? Katong leper nga nagpasalamat siya sa Ginoo. So magpasalamat po ta. Mga simple lang good na few sentence. Balik sa ilaha. Mga kuan man na, mahinumduman man na nila. Again, itudlo kanunay sa inyong mga kabataan, hisguti kung naa mo sa inyong balay ug kun panaw ka mo, no? Masabot maglakaw mo ba? Ug sa dayon ninyong katulog, no? Nag-pray ba mo together sa inyong mga anak when you go before you go to sleep? Sa inyong pagmata, no? O when you lie down and when you get up, pagmata ninyo sa buntag, do you pray together? No? Or magsabay ba mugkaon, you pray together? Or pagmata nila, ang una nilang madungong kay yaw-yaw, buwak nga plato, no? So again, unsa ang Great Commission? Balik na to dito sa Matthew 28. Ang Great Commission, mao ni. Actually, mao ni siya, no? Mao ni siya. Balik ta. Ito sa slide, pinakauna. Katong
Matthew 28. Ayan. Kung sa'y command ni God, go and make disciples of all. Himuan ninyong disciple inyong mga anak. Teach them, no? Muna inyong chance. Siguro kung ang inyong parents, no, inyong ginikanan ba, nag-fail sa inyo ha, pagtudlo, ibawin niyo sa inyong anak. This is your chance. Chance ninyo ni. O sa mga kuan din nga, wala mo'y anak, no? Na humanapod mo sa inyong mga anak, pwede inyo silingan, tuloy sila. Encourage one another, no? Nakakay nakita nga inyong, ano ba, paumangkon ba, or silingan. Sila ay disciple, no? Teach them to love God, no? Baptize them in the name of Father, Holy Spirit. Tudloi sila to obey everything, no? I-command. Kung inyo ning himuon, kung sa ang promise ni God, I am with you always to the very end of age. Sa Bisaya, kung sa ingon nito, tungod sa katapusan sa kalibutan. So, balik ta dito sa last verse na po, no? Balik ta sa Deuteronomy 6. So, muna, no? Start with your family. Akong gina-encourage mo. Kanya, kamo po mga children, no? Ay, pag musigig pabadlong. Dili man perfect atong parents. Maminaw mo. Dili perfect atong parents, okay? Pero, ang command ni God sa tuwa is to obey, no? In the Lord. Submit kay dili yun ang ano, kung dili yun ta magkasinabot, kung dili ta mo submit diha sa Ginoo. Kung magpadala ta sa atong mga kalagot, wala mahitabo. Pero if we let God rule over us, nay harmony sa family. Agree? Amen, no? So, wala ta mag-end dire. After ani, nami himuon nga discipleship sessions, no, for families, no. Pwede po mga single pangapil mo para makabalo mo kan puhon, no, kung magkapamilya na mo, or kung wala mo yung mga anak, pwede po mo mag-appeal because kuan siya daghan mo matunan paunsa mag kuano, how is it to disciple your family. So, mag-schedule ta, no? Siguro after sa atong simba or sa gusto niyo Sabado ba, magsabot ta. 9 siya ka sessions, no? Ang tawag na mo sa mo ani kay family engagement. Kay sa mo sa ako magong trabaho, do naga-sponsor mig bata, gatudlo mig about Bible, ginapaskwela na mo sila. Nakita man gud na mo nga useless ni kung dili apil ang pamilya. So mo na, gina-minister po ng mga families na may ginatudlog sa ilaha, no? How can they become great parents? Paano sa nila ma-disciple ilang anak? Dira, i-discuss na to mga parenting styles, no? Sabay, dapat na to ihatag sa itong mga anak. Dagan, basta 9 siya ka-sessions para, kaniyo, mahimog ninyo ni, no? Nga inyong itudlog sa inyong anak, no? Inyo silang i-disciple. So, kana lang, no? And I hope and pray na kitatanan mutuman ta sa Great Commission. Kay mo ni ang command ni God. Kung gusto ninyo ang promise ni God, ang iyang presence, mag-uban kanina sa tuwa, atong ning tumanon. Amen? So, before ko mag-end, mag-pray sa tama. Before ko mag-end, Lord, daghang salamat aning time, ihatag ni mo sa mga. I just pray, Lord, na imong ibago among kasing-kasing, Lord, na you would give us the heart, Lord God, to obey you, Lord. Tumano ni imong mandate, kaning mandato na mo sa imo, to make disciples, Lord God, of all nations. Lord, we pray, Lord, sa mga parents na mahimok silang maayong ehemplo, maayong example sila mga anak, Lord God. Sa ilang mga silingan, kung sa mga, Lord, nga, dili pa mga parents, Lord, na mahimok po may maayong example, Lord, to our neighbors, Lord God, sa mga co-workers, sa mga classmates. And we pray, Lord God, na ma-experience ka na mo, Lord God, that as we obey, Lord, mutuman mi ani, na imong presensya mag-uban kanunay ka na.
Salamat ani nga higayon Lord nga nadungog namo ni nga mensahe, and we pray Lord God na ikaw yun Lord God ang magpadayon o pagpatubo sa mong diha sa mong relasyon sa imo. Thank you for this time Lord. We just want to give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Praise God. Na-bless ba mo? Amen. Kung saan ninyo ni pagsugod. Actually, ako muhatag kong testimony sa inyo. Na-receive na ko si Jesus. Ulitaw pa ko ga third year college na nag-share sa ako. Nya, uban-uban ko, ni bago ko barkada. Isa gid ninyo ka murag kanang murag unsa tong maka disturbo sa atoa sa atong pagtuo o pag-serve sa Ginoo. Ato tong i-forsake. Ato man na kita man na ni desisyon na kay dagang nakaila sa Ginoo. Padayon ra gihapon mo uban sa katungiyang mga barkada nga palainom, awa gyud mahitabo nimo. Kinahanglan mo desisyon gyud ka nga bag-uhon pod nimo imong environment. Kabalo ka nga kaning lugar, di ka kabalibad. Kailan na ka kay Jesus. Unsaon nimo pagtubo? Diha. Importante man eh. Kani siya pag katong nag-share sa ako kay Jesus, estudyante pa ko. Nya pagkahuman ni undergo ko katong 10 lessons katong akong gina Bible study sa inyo. Raan na kay ito pero powerful siya. Pagkahuman ako ato, iya kong dalahon og lain nga eskwelahan. Manulong na dito ba? Ako marag maula ko. Namayo. Ako pinahibala ng Bible niya. Bagura ko naka-receive kay Jesus. Iya yung tara. Observe lang. Ay, uban mga estudyante, kuyaw yun, maupay pag-receive kay Jesus. At kuyawa mo, hatag na yung testimony niya, magpa-receive na sila kay Jesus. Nayana. Pero remember, lain-lain ba yata? Lain uban, it takes time to grow. So, basic anak mo, ang inyong imuon yun, akong suggestion, basa lang yun mo Bible. Kita ka sa katungunang D+, higugmaan ninyo ang Ginoo with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Doon ito magsugod. Love ninyo si God? Basa. Word man niya. Unya, kabalo pa mo nga ang 12 disciples for 3 years gitraining na sila ni Jesus. Asa si Jesus, uban na sila. Dito na sila matulog. Mao nang gitawag sila tinunan. Kinsa may na Christian sa inyo na dire nga tulo ka tuig. Pwede na. Ngano man? Di ba? Ban-uban naman ta kay Jesus. Pero mo lagi si Jesus kung naara dire unya pagkahuman pag-uli wala na po si Jesus kay diri ra si Jesus sa Domingo, ako lang pa kayo ng 3 years nga naman sa isa ka tuig 52 weeks lang na 52 na kasi ka-Domingo sa isa ka tuig absent pag yung kagkatunga di 25 lang ka Domingo. Ang katong mga tinunan, uban-uban to sila kay Jesus for 3 years, gibiyaan nila ang ilahang panginabuhi. Aron trainingon sila ni Jesus. Isa ka tuig na ay 365 kadlaw. So sa tulo ka tuig,
1,000 ang kapit. Wala pa siguro maka-expose kay Jesus o 1,000. Mo na inuna ko, kami ginatudloan yun mo, basa mo Bible. Ayaw lang si Jesus na rin. Dalaha sa inyong balay, basag Bible. Asa, humana ni, basa ni, gikan sa daan nga kasabutan o sa bagong kasabutan, humanag basa. Pag humani magbasa, basa na po, balik na po. Ana akong gihimo. Wa ko kay balo nga kadtong time dahil nga sige kong basa, sige kong memorize. Naa na dahil ginahimo ang Ginoo. So ang tudlo sa go, baptize, o niya teach. Kana siya nga prinsipyo, ako nang gihimo sa ako mga anak. Kani testimony ni nako. Ako'y nagbaptize sa ilaha. Dili pa ko pastor ato. Pero ako, wala man ingon ng Bible nga himo tudlo. Ingon ng Ginoo, panglakaw mo, o niya, sa inyong pagpanglakaw, tudluin ninyo, himuan ninyong tinunan bisag kinsa. So, pero naingon yun si Jesus, sugod sa imuhang pamilya. So, dito na ko gi-apply usa. Ako silang gitudluan ng Word of God. Ako'y nagbaptize sa ilang tanan. Muna karon si Pastor Sam, Pastor, si Brother Dave, nagtrabaho gyapon na sa buluhaton sa Ginoo. Si Doc Simon, nag-minister gyapon na pagka-doktor niya. Puro mi workers of God. Antod sa akong kamanghuran nga anak. Nga naman, ako manggitudlo. Sa among pagbanglakaw, ako tudlo. Dala na tudlo. Unang go, baptize, unya, tudlo eh. Karon mauna siya inyong i-appeal sa inyong plan. Pero, ayaw mo o kaguol nga, dapat karon yun. Dapat, karon pa lang, adlaw-adlaw mo ba sa Bible? Nga naman, ang strength, power sa Holy Spirit may mubon. Including mga young people. Walay imposible sa Ginoo. But timan ini, dili ka mahimong okay kung dili ta magsugod yun sa Word of God. Ingon man si Lord, di ta mo biyaan. Pero ingon niya, dili magsugod. Kinsa man sa ato yun, naka-share na yun, nakapadawat kay Jesus, naka-testing. Praise God. Di ba lahi ang atong feeling, no? Dunay kalipay. Kana bang dili ni mo ma-explain mo, ito yung ni Brother Dave nga, like yun, kung makashare ka kay Jesus. Mga nga, katong wala pa, basa lang, i-guide ka ni Jesus. O niya, katong naapa mo sa mga pamilya o mga relasyon nga broken, ampo lang, unya, continue to read. Kay basig, halimbawa, dangko na yung anak, wak magkakabalo, karoon lang magkakabalo. Basig, mukalit lang ulit, unya, nakita niya sa una, pagsulod niya sa balay, nganong naman ka dire? Ngayon na bukang kwarta, wak ko'y kwarta. O pagani katingog tong bata, imo na dahil istoryahan na. Dapat dili. Basag Bible, kung sa'y sulti sa Ginoo sa imo. Kay at least kung ang imong pamilya nga wala na diya ron o naamo pero wala mo itinggan ay makita nila ang kausaban sa imong kinabuhi, mauna na ang sugod nga nag-share ka. Go. Wala man niingon ng Bible, lakaw niya, pagkauman, pag maka-share ka, dala sa pastor, aron bautismo sa pastor. Pwede ikaw mo, bautismo. Wala man niingon nga ang pastor lang mo bautismo. Kabalo ba mo nga ang mga tinunan ni Jesus sa dihang natudloan na sila, wala naman nagbaptize si Jesus. Ang iyan ang mga tinunan ang gabaptize. Mo na ingon sa Biblia. Jesus did not baptize in others, pero ang iyan ng tinunan, iyan naman itudluan. So mga igsoon, I hope na kaning lesson nato karon atong ibutang sa heart and mind nato
Di pa ka ready? Sige lang. Pero, read the word. Padayon. Unya, make it, put it in your heart, nga kana laging giingon nga sa inyong pagpanglakaw. Asa man ka? Adto ka dito sa imong trabahoan, kay gihatagan kag kontrata sa Ginoo. Imbis kay pagkahuman og panrabaho mo, share sa gospel. Bart, naaitan do Bart dito ta. Unsa man share the gospel. Mao na siya nga initially gibless ka sa Ginoo, mawala na pud. Dugay na pud kang hulat. Nga naman, gitistingan kang bless. Wala ba po kanino sa imong obligasyon na share. Timanina ninyo. Prinsipyo man eh. Go, baptize, teach. Dili lang ato mga anak, di na istoryahan ni. Tanan nga ma-encounter na to. Pero, ready na ba mo teach? O dili pa, basa, memorize. Iandam na inyong kagalingon. Ang pinaka-ready na to, ang ato rabiyang testimony sa atong kinabuhi. Muha ka lahi na gyud sukad nga nakaila ko sa Ginoo. Nga naman day, aw sa una, isa ka tandoy, mahubog naman ko. Karon duha, dili na ko mahubog. Ana atong testimony? Dili. Ang testimony na to, lahi nga naman na ay kalipay pagnaana sa Ginoo. Amen? I-appeal na to. Sugod karon adlaw. Part ba sa atong life nga go, baptize, teach. Si Lord na bahala. I will be with you always. Dali rin na nato memorize. Muna ako mga anak, ako'y nagbaptize, ako'y nagtudlo basag Bible, ako'y nagtudlo og drive. Ako po na silang gitudloan unsaon pagpili og maayong asawa. Mga daughter-in-law ako, mga proud ko sa akong mga daughter-in-law, mga buutan. That is how ang ato makita. Ato yun nang hantod ni sa mga apo na, no? Dili lang tamag kana ganing ang tendency tanan biya na isayop. Pero pag nasayop ka, tindog, tarungan, kanya kabalo naman ta. Ana na siya. Kato sa inyo nga, for example, wala mo'y pamilya, dagko na, namali na, or wala mo hatagi pa sa anak sa Ginoo. Kadungog ba mo itong mga uban nga tao nga mo adapt sila? Yan, nanaghan nilang anak. Pagka na ba? I think it has something to do kaning Great Commission. Gusto ni Lord, mo share ka ba? Karon kayo kailan ka sa Ginoo, ingon ni Brother Dave, ang itagsilingan nga sige adto sa imong balay, tubluin na. Tabangin na. Kaya ang ginikanan na wala na siya matublo, ikaw tublo. Kunya, imbitahag, dagat, while naligo mo, i-baptize in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Ana ba na? Wala ba ito na? Go, baptize. Kunya, continue to teach. Pero unsa may atong itudlo, kitawa kabalo, sugod kita sa pagbasa ng Bible. Amen? So, inautong ta na kita tanan na bless karon niya ato gyud ning carefully ato ning i-meditate kaning atong kuan kaning atong natun-an karon. Importante ni go tulo lang man ni prinsipyo ni go, baptize, teach. Wala tayo ika-teach kung di ta magbasa ng Bible. So, the Lord will bless you. Amen. So let's all stand up as we respond to the Lord in worship. Thank you, Lord, sa iyong word, Lord God, na nag-speak sa among heart. Thank you for enlightening us.
pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands, I lift Yes, it Lord. to Lift our you. hands to you, Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it. We offer you our lives, Lord God, as a pleasing sacrifice, O Lord God. Thank you, Lord God, for all that you have done, O Lord God. We worship you, Lord. Sing it together. Lord, I offer my life to Shall we lift up our hands to the Lord? everything Yes, O Lord. This is our prayer, Lord. use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Magampo ta. Amahan namo nga naa sa langit, Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Salamat, Lord, sa imong mga pulong nga among gipaminaw karong adlaw. Salamat, Lord, kay imo ming gipadayon ug higugma pinaagi sa pag-remind sa amon sa pagpadayon o kami, Lord, magtudlo sa uban nga kabag-uhan sa among kinabuhi. Sa tanan nimong gitudlo sa amo pud ning itudlo sa among pamilya o sa sa tanang katawhan sa kalibutan. Lord, sa among pagpanguli karon, we pray for your protection. Ubani kami kanunay, o we pray that you bless your people. Salamat, Lord, sa among mga joy, sa among kalipay nga among na-experience today because of the presence of the Holy Spirit. And now may the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen and amen. Good morning. Panglingkod sa ta for some announcements. Maayong buntag sa tanan, no? Before the mga